Tapos tayo sa ano? 25. Ito. Okay, ready na? Snack na lahat? Nakakape na? Basta dito, no? Basta, no? Okay. 26. Yan na. In presenting bloodstain daw. Okay, photograph in court presentation. Ano yung gagamitin natin na color sa image? Diba? Bloodstain. Pag sinabi natin bloodstain, may kulay siya, which is red. So, kinakailangan natin gamitin na ano doon, film is colored. Hindi yung black and white. Dapat, letter B. Yan. Kasi ang black and white, pwede lang yan siya sa mga fingerprints. Yan. Applicable lang yung black and white sa fingerprint. Okay? Kapag gumagamit ka ng photography, sa pagkuha ng fingerprint, kailangan yung film mo is black and white. Kapag naman kapag blood or any substance na kinakailangan ng kulay is colored. Yan ha? Colored. Paano malalaman ng judge kung ano ba yun? Blood, di ba? Black and white. Sample, laway ba yan? Laway, semen ba, di ba? Dapat colored. Ito. And which of the following lens opening that barely allows light to pass? Diba? Pag sinabi natin barely, ano yan? Konti lang nakakapasok na ilaw. Diba? Saan dyan? Number 4. Yan, number 4. So, letter D. Yan, letter D. Diba? Kapag kasi, sa board examination, picture yung lumabas, huwag na kayong matakot. Kasi kapag picture yung lumabas, mas madali. Yan, mas madali kapag picture. Okay? Based on our experience, kasi during our time, August 2023, mas madali talaga pag picture. Mas madali. Okay? Ito. Saan daw dito sa illustration ang reflection? Andyan. 2. Diba? Yung pag-deflect or pag-bounce ng ilaw, number 2. Ano? Nandito, letter C. Kasi itong number 1, ano to? Refraction. Yan ha? Refraction. Yan. Tumagos daw siya sa isang medium, especially water. Yan. Ano pa? Itong number 3, ano to? Absorption. Diba? Absorption of light. Okay? Itong number 4, ano to? Diffraction. Yan. Diffraction. Pag sinabi nating diffraction, pag tama ng ilaw sa edge, yan. Tumama yung ilaw sa edge ng opaque na surface. Yan ha? Ito. Hitting an edge of opaque object. Yan. Diba? Nag-spread. Yan. Tandaan natin sa diffraction, spreading of light upon hitting an edge of an opaque object. While yung refraction, bending of light upon hitting a medium or passing a medium. Yan. Ang absorption naman, walang nangyari. Okay? Hindi siya nag-bounce back, hindi siya tumagos, hindi siya nag-bend, kundi inabsorb lang siya ng opaque na object. Yan. For example, yan, di ba? Walls natin, tinamaan ng ilaw. Hindi siya nag-reflect, hindi siya tumagos. Yan. Tawag doon, absorption. Okay? Absorb na, absorb. Okay? Ito naman, 29. Di ba? Mas madali kapag picture. 29. Which of the following is not standard practice in fingerprint photograph? Saan daw dyan ang hindi, saan daw dyan yung hindi ginagawa ng mga forensic photographer? Ito, application of close-up or macrography is indispensable. Yan. Palaging ginagamit yan, close-up at saka macro photography. So, check yung letter A natin. Ito naman, consider using black and white film. Okay, ginagamit ba yan? Ginagawa ba yan ng mga photographer? Yes. Yan. Ito naman, orientation shot is no longer needed. No. Okay, mali yan. Kasi nga, napaka-importante ng orientation shot. Ano yung orientation shot? Yung mga angle ba? Angles. Yan. Okay, angles. Napaka-importante ng orientation shot. So, tamang sagot sa 29 is letter C. Kasi ang hinahanap natin, not meaning negative. Yan, negative. Kasi yung letter D, tama na yan.
Bago mo ilip yung ating fingerprint, kailangan mo ng picturean. Kailangan mo ng i-photograph. Okay? 30. Which statement is not true? Yan. Negative na naman yung hanapin natin. Negative. Ito. Photograph is not a legal substitute for an object. Tama ba? Yes. Tama yan. Kasi meron tayong tinatawag na best evidence rule. Yan. Kung kaya mong dalhin yung original na evidence, dalhin mo. Di ba? Hindi photograph. For example, kinakailangan ng evidence ng birth certificate. Kailangan naman, photograph lang yung dadalhin mo sa korte. Dalhin mo yung original na birth certificate. Yan yung best evidence rule. Pero yung ibang mga evidence na kung saan imposible nang dalhin sa korte, picture na lang. Yan. Okay? B naman, photograph is a substitute for an object. Yan yung mali. Yan. Kasi nga, hindi kailanman naging substitute yung isang photograph sa isang object. Kung kayang dalhin sa korte, dalhin mo. Letter B. Yan. O dito letter C kasi, ang photograph daw, ito daw ay result ng photography. Correct. Di ba? D naman, photograph is the product of light passing to the lens and forming an image. Correct din. Yan. So, negative lang dito is letter B. Yan. Ito, 31. To ensure that much of an image is in focus when taking a photographs, which of the following should be adjusted? Kung gusto mong maging kung gusto mong maging sharp lahat ng object ng ating image, ano yung i-adjust natin? It is the depth of field. Yan. Depth of field. Yan ha. Itong focal point kasi, distance lang yan. Distance and image size. And image size. Ano? So dito, si Police Officer Kipi. Yan. Police Officer Kipi is photographing a document evidence. Which of the following, mali ang pangalan, dapat Kipi yan. Kipi. Kipi would most likely apply oblique lighting. Saan daw mostly ginagamit yung oblique lighting? Diba? Side light. Saan? Obliterated ba? Invisible ba? Smeared writing. Or yung indented writing. Yan. Kapag oblique lighting or photography yung ginagamit natin, mostly ginagamit yan dito sa indented. Yan. Indented writing, yung merong mga impression. Okay? Impression. Okay, or dents. Yan ha? Dents. Or depressed. Yan. Depressed evidence or images. Yan ha? Ang invisible writing, ano nga yung ginagamit dito na light? UV light. Ultraviolet light. Kapag smeared writing, same lang yan sila ng obliterated writing. Yan. Smearing over obliteration. Anong ginagamit dyan? Infrared. Yan. Infrared. Ito ha? Infrared. Dito naman, UV lighting. 33. Police officers, Tamod, is taking a flash photography in order to get a good result. She placed a translucent material between the line. Kaya ginawa niya, ilaw, tapos nilagyan niya ng translucent object para hindi daw masyadong malakas yung ilaw. Para hindi masyadong extreme or intense yung ilaw. It is diffuse light. Yan. Diffuse light. Ito yung ilaw, for example, naglagay siya ng translucent na object sa gitna. Okay, para hindi daw masyadong intense yung ma-produce na ilaw ng ating flash. Okay? Yan yung diffuse light to reduce the intensity. Yan lang. Dito naman, 34. An investigator, after detecting and processing a latent print and shows partial visibility, but in order to make it more visible, the investigator used laser. Okay, para daw maging mas klaro pa yung fingerprint, gumamit siya ng laser, gumamit siya ng mga blue, green filter. Okay, to show contrasting appearance of the print. Anong tawag dyan? Anong tawag sa mga ilaw na yan? Laser, blue, green, or filter? It is ALS. Yan. Alternate light source.
letter C. Alternate light source or alternative light source. Okay? Ginagamit niyang alternate light source kasi nga, pag ano daw, kapag gagamitan daw ng powder yung fingerprint, or likely masisira daw. Yan, masisira daw yung fingerprint kasi, di ba, gagamit tayo ng brush. Kapag i-brush mo na yung fingerprint, masisira yung pattern. So, mas maganda daw, ang gagamitin natin is yung alternate light source. Yan. Ito yung mostly ginagamit ngayon. ALS. Yan na, ALS. Ano ba? 35. Which photograph showing the general pictorial location of the crime scene? Kung saan daw nangyari yung krimen. Diba? Meron tayong different view, meron tayong general, meron tayong medium, meron tayong close-up, meron tayong extreme close-up. Saan daw dito? Saan daw yung general view dito? Number 1. Number 1. So, letter A. Yan, letter A. General view. General view. Pag sinabing general view, nakalagay doon kung saan nangyari yung krimen. Itong number 2, ano to? Ano yung number 2? Medium view. Itong number 3, ano to? Close up view. Itong number 4, extreme close up. Itong extreme close up, ginagawa lang yan sa laboratory. Yan ha? Laboratory lang yung extreme close up. Yan. While yung close, details. Detail of the crime. Yan, details of the crime. Itong medium kasi, nature of the crime. Yan. While ang general, location of the crime scene. Yan ha? General, location of the crime scene. Medium, nature of the crime. While yung close, details of the crime, which is yung mga evidence. Yan ha? Kapag extreme close-up, yung tawag dito, yung titignan nila yung mga extent damage ng ating object. Yan, mga extent damage ng object. Yan, gagamitan na ng mga microscope or any materials na kayang tignan yung mga extent damage ng isang evidence. Dito, the following illustrations is a digital camera. Nasaan daw dyan? Diba, blurred? Blurred sa Yun yung problema pagdating sa board exam. Blurred Japanese. Tapos 900 ang bigay natin, di ba? 900 ang bayad sa PRC. Tapos blurred. Dapat colored, no? Dapat colored. Japanese. Japanese. Blurred sa center. Sharp sa gilid. Saan dito? Tingnan natin. Pag ako yung titingin dito, ang unang titingnan ko talaga is yung ito. Alam niyo yan? Yung film advancer. Film advancer. Ito, meron din dito sa kabila. Film advancer kasi ginagamit lang yan sa sa mga conventional camera. So, number 1 yung ating digital camera. Pagdating sa board exam blurred, 1 ang digital camera. Alam niyo yung film advancer? Film advancer ba? Pag-take mo ng photograph, i-move mo yung film advancer para yung film sa loob magta-transfer sa kabilang portion. Ito. Which equipment supports as illustrated below should be used in taking photos in steady shot. Pag sinabing steady shot, hindi pagalaw. Hindi may galaw yung ating yung camera. Nasaan dyan? Letter A. Number 1. Diba? Number 1. Kaya kahit accessory lang yung ito, accessory lang tong tripod, gamit na gamit yan. Para hindi mag-vibrate ba? Hindi gumalaw. What if yung ating yung ating photographer, 5 times a day mag-chakol. Pasmado. Di ba? 5 times a day, grabe na Hindi na lumalabas, dugo. Dugo na lumalabas. Ito, 38. Adjusting the aperture from 5.6 papunta sa 5 f11. Ano yan? Diba dito, big. Dito naman, small. Yan ha. Dito sa letter A,
Same lang ba ang amount ng light pag enter sa camera? From 5.6 to f11, same lang ba? Mali. Yan. Ito, ang fourfold increase in the amount of light. Nag-increase ba? Hindi. Kasi nga, from large, napunta sa smaller na lens opening. So, mali yung letter B. Ang letter D, ang sinabi kasi dyan, ISO sensitivity. Sa film yan. A sa film. A case yan. So, letter C. The exposure having 1/4 na lang daw as much light as before. Meaning, lumiit. Okay? Lumiit yung light na pumasok sa ating lens. Yan. Nakuha yung 38. Nakuha. So, 39. What is the term for the phenomenon also known as color dispersion? Okay, sabi dito, hindi daw kayang i-focus ng lens yung mga different wavelengths of light. Ano yan? Basta color, tandaan nyo lang, basta color yung pinag-uusapan, chrome. Yan. Chromatic aberration. Chromatic aberration. Ang curvature of field, ito yung dome-like. Dome-like image. Yan. Ang spherical, mamaya na yan. May separate question yan eh. Ang coma naman, tinatawag siyang lateral. Yan. Lateral aberration. Hindi niya kayang i-focus yung ilaw na straight. Yan, straight ang travel. 40. Chromatic aberration. Pag sinabi kasi ng aberration, ito yung mga defects ng lens. Yan, mga defects ng lens. Mga abnormalities ng ating lens. Ito, 40. Which of the lens has a focal length that is much shorter than that a normal lens and also smaller than diagonal of its image sensor or film format? Anong sinabi dyan? Yung focal length niya is mas maliit compared sa normal lens. Yan. Mas maikli daw yung focal length niya compared sa normal lens. Diba, nasulat yung kanina, ang pinakamataas is telephoto, ang next is normal, and ang next sa normal is wide. Yan. So, ang mas short contrast sa normal is the wide angle lens. Yan. Wide angle lens. Yan ha. Dito. Which camera accessory is crucial for photographing documents for exhibit purposes as it differentially absorbs, diba, sabi ko na, absorbs and transmit light rays, thereby providing best visual representation of the document. Ano yung sabi ko kanina? Yung ating filter, anong ginagawa ng filter? Kapag, for example, red yung ating filter, ang blue at saka green, anong ginagawa niya sa blue at saka green? Ina-absorb niya. Hindi niya pinapatagos. Kapag red naman, papatagusin niya, which is meaning transmit. Yan. Ang trabaho ng ating filter is to transmit and absorb light. Yan. So, ang tamang sagot dito ay filter. Ito. Nasaan yan? Yan o. Diba? Red yung filter niya. Anong ginawa niya sa blue at saka green? Ang blue at saka green, hindi makakatagos. I-absorb niya lang yung blue at saka green. Yan. Ang itatagos niya is yung red lang. Meaning, ang trabaho ng filter is to absorb light and transmit light. Yan. Absorb at saka transmit. Yan lang. Filter. Anong purpose naman ng electronic flash? Saan mostly ginagamit ang electronic flash? Sa mga indoor. Yan ha. Indoor na mga crime scene or during night. During night. Okay? Yan, electronic flash. Ang tatanda na sa lens, lumabas sa amin, ito lang yung mga keywords of focus light, ano pa? Gather light, ano pa? Collect light. Yan lang yung trabaho ng lens. Siya yung nagpo-focus ng light, tapos siya yung nag-gather ng light, siya din yung nagko-collect ng light. Yan. Yan yung ating lens. Ito naman, 42. Ito daw yung ginagamit na ultraviolet light
sa mga chemical analysis and also for curing and hardening industrial application. And for example, nagmamasa ka, gusto mong mas madaling tumigas yung ating semento. Ang gagamitin mo daw na ultraviolet wavelength. Anong type ng ultraviolet wavelength? Low ba? Long ba? Ay short ba? Long? Medium. Ang ultraviolet, wala yan. General yan. General. Ang tinatanong kasi, anong ultraviolet light? Alam nga naman, ultraviolet ang sasagot natin. Redundant na. Okay? Ang long wave, saan dyan nanggagaling? Nanggagaling yan sa sunlight. Yan. Nanggagaling sa sunlight. Ang short wave, ginagamit yan sa mga money. Yan, sa mga pera. Okay? Pang-check ng mga security features. Kapag naman medium wave, yan yung ginagamit sa curing. Yan. Yan yung ginagamit sa curing and hardening industrial application. Yan ha, medium wave. Kapag long wave, sunlight. Okay? Ito, lumabas. Last season. Ito. Extreme daw. Extreme. Pinaka-extreme na light. Ano yung pinaka-extreme na light? Infrared. Yan ha, infrared. Hindi nila ginamit yung term na longest wavelength, kundi extreme. Yan, extreme. Pag sinabi nating infrared, yan ha, pag sinabi nating infrared, ito yung init na nararamdaman ng ating katawan. For example, tanghali, lumabas ka. For example, tanghali, lumabas ka. Yung init na nararamdaman ng katawan natin, galing yan sa infrared. Yan. Kapag tayo ay umitim habang nagpapaaraw dahil yan sa ultraviolet. Yan. Kapag tayo ay umitim dahil sa ultraviolet yan. Pero kapag init, dahil yan sa infrared. So kapag tayo ay umitim habang nagpapainit, it is because of ultraviolet. Yan, ultraviolet. Yan ha. Tan ba? Nagpapatan yung mga tao dahil sa ultraviolet. Yan ha. Pero kapag init, infrared. 43. Ano yan? Which of the following techniques is not typically recommended when photographing latent fingerprints found on glass surface? Fingerprint na pasok dito sa photography kasi nga, sila? Interconnected sila. Kapag daw kumukuha tayo ng picture ng latent print, saan nakalagay? Sa glass. Anong type ng glass? Transparent. Yan. Transparent na mga glass. Anong gagawin na? Ano daw dito yung hindi dapat gagawin? Kapag daw nasa glass daw or transparent glass, pwede tayong gumamit ng low oblique angle light. Yan ha, pwede yan. C naman, use of infrared lighting technique. Anong sabi ko kanina? Pag gumamit tayo ng infrared sa mga fingerprint, umiitim yung fingerprint. Yan, it will darken. So meaning, bawal yung letter C. Yan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng infrared kasi nga, it will darken the photograph. Yan ha. So dito sabi, tama yan. Positioning a diffuse light behind the glass. Yan. Dito naman sa A, placing white card in its back. Yan ha. Pag transparent yung ating yung ating glass, tas merong fingerprint, lagyan natin ng white card sa likod. Yan, lagyan natin ng white card sa likod. Tas pwede din tayong gumamit ng ilaw. Okay, ilalagay natin yung ilaw sa likod ng ating glass. Yan. Ang tawag sa process na yan is transmitted light. Yan. Liit lang ha. Transmitted light. Yan ha, transmitted light. Pag ang ilaw nasa likod ng ating evidence, it is transmitted light. Yan ha, transmitted light. 44. When photographing impression evidence, all of the following techniques are recommended except. Ano yung mga impression? Ano yung mga example ng mga impression evidence? Footprints, fingerprint. Yan. Yan yung mga example ng mga impression evidence. Ano daw yung hindi natin gagawin? Ano yung negative? Ano yung negative dito sa ating choices? Yan. Yung letter A. Ano yan? Keep the film plane or direction of the lens parallel to the plane of impression. Yan. Meaning, nasa taas yung ating camera,
then yung impression, nasa baba. Tama ba? Yes. Tama yung letter A. Ano pa? Overview and mid-range photograph. Tama ba yan? Yes. Tama yan. Tama yan. Dapat gumamit tayo ng different distance sa photography. Sa letter D, tama ba to? Use strong oblique light. Yes, tama yan. Usually, ginagamit yung oblique light sa mga impressions. Yan na, impressions. Sa letter C, ang sinabi kasi dito, tripod and scale are no longer necessary. Yan. It is necessary. Kasi nga, ilalagay natin yung ilalagay natin yung camera dyan sa ilalim. Tapos yung impression, nasa baba. Di ba? Napakahirap kumuha ng photograph ng ganito. Di ba? Gumagalaw-galaw yung ating camera. So, dapat, it is necessary. So, letter C yung ating mali. Okay? It is necessary. Yan ha? Napaka-necessary ng ating tripod. Yan. 45. In the markings of physical evidence of the principle says, wag mong galawin yung isang evidence nang hindi pa napophotograph. Yan ha? Which of the following statement does not conform to the principle? Itong D, collecting perishable evidence. Pwede mo daw kunin yung evidence? Okay, for example, yung evidence natin is blood. Tas nasa tayo? Nasa environment kung saan madaling masira yung blood. Okay, pwede mo siyang kunin kahit wala pang photograph. Okay, kaysa na lang, siya? Yung masira siya, di ba? Pwede siya. Check yan. Ito pa, collecting fragile evidence outside during inclement weather. Pwede mo yang kunin yung mga evidence na yan kahit hindi pa na-photograph. Basta outside. Tapos, umuulan. Yan. Pwede. Itong B, bringing of injured victim to the nearest hospital for medical attention. Alam nga naman, sabihin mo yung victim, wait lang sir, wala pa yung forensic photographer. Antayin muna natin, picturean muna kita. Diba? Sabi ng biktima, tangin na mo sir. Diba? So, tama yung letter B. So, ang mali is letter A. And allowing relative to identify the dead body. Yan ha. Mali yung letter A. Dito, 46. Which of the following is the capability of ultraviolet photography? Yan. Saan yung mga kakayanan ng ating ultraviolet photography dyan? Close up ba? Close up? Hindi. Macro yan. Macro photography yan. C. Night photography. Hindi. Infrared yan. Revealing details on burned documents. Ano yan? Infrared. Diba? Infrared charred document. So, ang tamang sagot will be letter B. Detecting biological stains. Ano yung mga biological stains? Blood and semen. And blood and semen. Okay? Yan yung mga kakayanan ng ating ultraviolet photography. 47 naman, what part of the camera where photo is being recorded? Saan daw nare-record yung mga image? Sa film or sensor? Yan ha? Sa film or sensor. Sensor lang tawag kapag digital camera. Yan. Kapag digital camera, wala silang film. Ang tawag sa kanila is sensor. Yan. Diba kapag sa film, meron tayong grain. Kapag sa digital naman, ang tawag is pixels. Yan. Kapag digital, pixels. The more na mas maraming pixel, the more na mas maganda. Yan. Kapag film kasi, grains. Grains. Kapag sensor, digital, then pixel. So, 48. Si Abdul Jakol was taking a snapshot and expecting it to be sharp, but an alteration happened. Ano yung alteration na yun? Expected image because it can be seen in two viewpoints. Meaning, iba yung nakikita ng lens at saka iba yung nakikita ng viewfinder. Anong tawag dyan? Ha? Ganito. Yung ating camera. Viewfinder. Okay? So, yung ating film, for example, film. Then, may mirror yan sa harapan. Pagpasok ng ilaw dito, bounce. Yan. Merong pentaprism.
Example, pentaprism. Ewan ko, paano gawin yung pentaprism na yan? Yan. Kung ano yung nakikita ng lens, yun din yung nakikita ng ating viewfinder. Ang tawag dito sa ano, ang tawag dito, pentaprism. Yan na, pentaprism. Kapag walang pentaprism, mangyayari yung error na yon. Anong tawag sa error na yon? Parallax error. Yan. Pag sinabing parallax error, iba yung nakikita ng lens, iba din yung nakikita ng viewfinder. Kasi ang mga camera dati, ganito. Ganito yung camera dati. Yan. Ito yung lens, nandito yung film, tapos yung viewfinder nandito, tapos nandito yung lens ng viewfinder. Yan. So iba yung nakikita ng ating lens at saka ng viewfinder. Di ba? Yan. Yan yung parallax error. Yan na. Parallax error. Itong ano kasi, itong coincidence at saka superimpose, type of ano yan? Type of focusing mechanism. Yan. Type of focusing mechanism. Yan na. Sabi sa superimpose or coincidence, kapag hindi pa daw focus yung ating camera, double daw yung image. Yan. For example, ito yung tao. Pangit naman. Ito tayo. Drawing tayo. Ito yung tao. Ang galing. Pangit. Kaya mangyari ganyan. Magiging doble ba? Yan. Yan yung coincidence or superimpose. Di ba? Parang ano ba, duling. Di ba? Anong tawag doon? Duling yung libat ba? Yan si ma'am, di ba? Ma'am, taga Jensen. Di ba? Libat. Duling. Tama ba? O, duling. Libat. Yan. Dalawa yung nakikita ba ng camera kapag hindi na focus. Kapag daw hindi pa focus yung camera, dalawa daw yung nakikita. Pero kapag focus, magiging isa. Yan. Itong superimpose sa coincidence, type of focusing yan. At saka itong split image. Yan. Sabi sa split image, kapag daw hindi pa focus yung isang camera, nagiging split yung tao. Nagiging putol ba? Kapag nag-focus na siya, connected na silang dalawa. Yan yung split image. Yan na. So, parallax ang tawag dito. Parallax yung number 48. Yan na. Meron pang isa, yung ating ground glass. Yan na. Ground glass. Yan. Ground glass. Glass yan, glass. Pag sabi sa ground glass, blurred daw. Yan na, blurred. Kapag daw hindi pa focus yung ating image, magiging blurred. Yan. Ground glass tawag. 49. It is an inherent lens aberration. Ito lumabas, July, August daw. Inherent lens aberration where the lens has an ability to focus light passing through it and producing an image that is sharp in the center pero blurred at the side. Sharp yung nasa gitna pero blurred yung nasa gilid. It is Pag sinabi natin flare muna, pag sinabi natin flare na to, kapag daw napaka-liwanag, yan, magkakaroon ng flare. Nagkakaroon ng flare kapag yung tinatawag natin against the light, di ba? Ganun. Nandun ang ilaw, nandun ang sun, tapos dito tayo kukuha ng ilaw. Dito tayo kukuha ng image. Mangyayari ay magiging flare. Yan. Magkakaroon ng flare. Masusunog yung ating image. Ang chromatic, ano to? Color dispersion. Ang coma, yung ilaw na straight daw, hindi niya kayang i-focus. Yan. Ang tamang sagot dito is spherical aberration. Okay? Sharp ang sa gitna, blurred ang sa gilid. Yan. Ang tinatandaan ko dito sa spherical aberration is opposite siya ng Japan. Yan, opposite ng Japan. Bakit? Sa Japan, blurred ang gitna sa Japan. Pero sharp ang sa gilid. Kabaliktaran siya ng Japanese ba? Japanese na mga movies. Yung tagi-isang oras na mga movies. Napakahaba. Mga thrill ba? Thrill. 50. The changes in direction of light are conclusive whenever light processes from one medium to another. Ano yan? This is known as phenomenon of kapag daw yung ilaw pumasok sa isang medium, tapos tumagos. Ano yan?
Nag-iba na yung kanyang direction. Changes in direction. Meaning, nag-bend. It is refraction. Yan. Refraction. Okay? Ang diffraction kasi, hindi siya tumagos. Dumaan lang siya sa edge ng ng opaque na object, tapos nag-spread. Yan na, tandaan sa diffraction na, spread. Yan. Nag-spread. Lady spread. Yan. May mga tanong kayo dito sa ating photography? Wala? Wala ba? Sabihan niyo lang ako ha. Sino yung mga gusto ng mga manual? Naubos niyo nang basahin yung red notes. Ilang buwan na lang bago ang exam? 3 months? Wala pang final date para sa board exam, wala pa. Nakapag-file na kayo, wala pa. Wala pang announcement, no? Pero dapat, prepare na rin kayo sa mga requirements. Ano? Yung school nyo naman, walang problema. Walang problema yung school nyo. May ibang school kasi na pinipilit yung mga estudyante nila na sa ibang review center mag-enroll. Hindi nila bibigyan ng CAB, hindi i-release yung good moral kapag hindi sila nag-enroll sa gusto nilang review center. May mga ganun. Dapat mawala na sila sa mundo. No? Dapat mawala na sila sa mundo. Ano din ang baha? Baha ng Christine. Sa amin naman dati, sa Mindanao, taga kasi ako, Davao. Yan. Senior ko yung pinakaunang top notcher na kami si Rebilla. Tapos yung pangalawa, si Sir Garcia. Yan, senior ko yun. Sa UM. Yan, University of Mindanao. Dati, bagyo doon sa amin, doon sa Davao de Oro. Bagyong Pablo. Alam niyo yun? Bagyong Pablo. Siya? Super typhoon. Tanggal yung atip namin. Tanggal talaga. Doon ko nalaman na pagdadaan pala sa mata ng bagyo, hihinto. Yung mata ng bagyo ba? Walang ulan, walang hangin. Tapos pag lagpas na ng mata, babaliktad yung hangin. Tapos mas malakas. Ayun, sabi ko. Pagdaan ng mata, sabi ko, yun na yun. Yun na yun. Pagbalik ng hangin, tanggal ang atip. Iba ang bahay. Dapat mag-iingat, Ilan nyo, mga 5 months yun. 5 months walang kuryente. 5 months walang kuryente. Tapos 3 months, yung pagkain namin, palaging dilata, noodles. Tapos mga patay na manok. Mga patay na manok, mga patay na mga baka, mga kalabaw, mga baboy. Survival ba? Survival. Pero ang namatay naman sa barangay namin, isa lang. Isa lang. Hindi naman siya namatay dahil sa ulan, dahil sa hangin. Namatay siya dahil pagdaan niya sa kahoy, biglang bumigay ang kahoy. Tapos nabagsakan siya. Nabali yung kanyang spine. Hindi po siya agad-agad namatay. Namatay siya dahil sa hindi siya agad-agad na dala sa ospital. Kasi yung daanan, may mga kahoy, patay siya. Rest in peace. Ito, forensic chemistry. Marami din lumabas dito during our exam. Lalong-lalo lang sa blood. Sa blood, sa hair. Diba dito yung sa yung mga sa buhok, sa glass, sa sa blood. At saka sa yung mga gunpowder dito din. Ito naman forensic chemistry and toxicology number 1. Ito daw ay isang branch ng chemistry. Okay? Na nag-aaral o pinag-aaralan yung ating mga chemicals. Okay? In the application of legal problems. Di ba? Pag nilagyan natin ng legal problems or yung science daw ina-apply sa legal matters, it is forensic. Di ba? Pag yung chemistry ina-apply sa legal matters, it is forensic chemistry. Yan. Forensic chemistry. Yan ha? Pag sinabi natin posology, ano yan? Dosage. Yan ha? Dosage. Forensic toxicology naman, poison. Yan. Study of poisons. Okay? Ito, number 2. Sabi dito, once contact is made between two surface, a transfer of material will occur.
Kapag daw hinawakan mo yung isang bagay, meron daw natatransfer. Meron kang, tao dito, merong naiiwan at saka meron kang nadadala. It is exchange principle ni Locard. Yan, Edmond Locard. Exchange principle. Yan ha. Dito naman, 3. It is a term used to denote an order in which item of evidence have been handled during the investigation. This also ensures legal integrity. Ito yung nagmi-maintain ng legal integrity ng isang evidence. Ano yan? It is chain of custody. Yan. Kapag legal integrity, it is chain of custody. Kapag physical integrity, it is ito, preservation of evidence. Physical, yan, physical integrity. Yan. Physical integrity. Kapag legal integrity, chain of custody. Kapag preserving of evidence, physical integrity. Yan ha. Tandaan din sa chain of custody, it must be kept in minimum. Yan ha. It must be kept in minimum. Dapat konti lang yung umahawak ng evidence. Konti lang yung nag-i-examine ng evidence. Kasi kapag masyado ng marami, nasisira ang kanyang legal integrity. Yan. Diba sa chain of custody, nakalagay doon kung sino yung nag-handle ng evidence, kailan kinuha yung evidence. Yan. Chain of custody yan. 4. The study of insects under developmental stage. Ito yung mga pag-aaral ng insekto. Okay? Sa katawan ng tao. Ano yan? Entomology. Yan. Entomology. Okay? Di ba yung ano natin? Tawag dito yung mga langaw, di ba? Kailan daw lumalabas yung langaw sa katawan ng tao? Yan. Pero mostly ito, dinidiscuss to sa legal medicine. Ha? I-discuss yan sa CDI. Legal medicine. Yan. Cystoscopy, ano yan? Palm. And study ng patterns ng palm. Odontology, ano yan? Ha? O, sa buto. Odontology at saka sa ngipin. Yan. Ano? Ceroscopy. Cystoscopy, ano yan? Sorry. Akala ko ceroscopy. Shit. Sorry. Ceroscopy, iba yun, iba yun. Sorry, erase ko muna. Thank you, thank you. Yan na. Ang cystoscopy kasi, lips to. Lips. Yan na. Study ng lips. Lip pattern. Yan. Sabi kasi nila, yung lips na natin, unique. Yan, unique yung lips natin. Okay? Akala ko cystoscopy. Sorry, cilioscopy ba? Cilioscopy. Na? Botany, ano tong botany? Plant. Plants. Ito, 5. Below are roles of the forensic chemist in a scientific criminal investigation, except, lahat daw dito is yung, yung mga function ng ating forensic chemist, except, yan, saan dyan ang hindi? Letter A, trabaho ba yan ng ating forensic chemist? Yung kailangan niyang malaman yung isang area kung clandestine laboratory ba? Yes. Trabaho niya yan. Ito naman, examination of marked bills. Trabaho niya yan. Ano pa? Taking of paraffin test. Trabaho niya din yan. Okay? Ang hindi niya trabaho is yung pag-file ng kaso sa korte. Letter D. Yan letter D. Ito number 6 naman, ito daw yung examination. Na kung saan, nai-extract yung ating nitrates sa kamay or any part of the body. It is paraffin test. Basta extract, okay, paraffin test. Bakit extract? Pag nagpaputok na ng baril yung isang tao, nangyayari, papasok na yung nitrates sa ating pores. Yan, pores sa ating balat ba? Mga pores. Pagpasok ng pores niyan, para daw matanggal yung nitrates, lalagyan daw natin ng paraffin wax. Diba? Paraffin wax, yung yung nilalagay sa kamay. Bakit paraffin wax? Kasi yung paraffin wax, hindi masyadong mainit. Yan, hindi masyadong mainit. Yan ha. Paglagay ng paraffin wax sa ating kamay, bumubukas yung ating pores. Pagbukas ng ating pores, lalabas yung nitrates.
Yan. Paglabas ng nitrates, didikit sa paraffin wax. Yung sa ano ba? Paraffin wax at saka yung cotton. Yan. Yan yung purpose ng paraffin test to extract nitrates. Itong B kasi, saan ito ginagamit? Sa mga clothes. Yan ha? Sa mga clothes. Tawag dito, mga damit. Okay, mga damit ng mga shooter. Titingnan kung napaputok ba. Ang Walker's test is para sa mga clothes. Na, lumabas daw to ano eh. June 2022. Yan, June 2022. Walker's test. Itong ignition test naman, saan to ginagawa? Fibers. Pwede din sa buhok. Ang Van Oort test, ano yan? Sa LSD. Yan. Ano yung LSD? Lysergic acid diethylamide. Ano yan siya? Drugs. Drug examination yan siya. Van Oort test. Yan. Para hindi kayo malito, ilang words tong Van Oort test? Ilang words? 3. Ilang letters yung LSD? 3. Yan. Di ba? Pwede kayo malito ba? Van Oort test, LSD. Yan. Ano yung pinakaunang poison na ginamitan ng March test? Arsenic. Arsenic. Sino yung pinakaunang gumawa niyan? Si Orfila. Si Orfila. Pero sino yung gumawa ng March test? Sino yung gumawa ng March test? Si James Marsh. Yan. James Marsh. Pero sino yung pinakaunang gumamit ng Marsh test sa pag-determine kung namatay yung isang tao through poison? Si Orfila. Yan. Si Orfila yung pinakaunang gumamit ng Marsh test sa tao para malaman kung na-poison ba yung tao. Orfila. Matthew Orfila. Yan. Wala namang tao-tao eh. Yan yung ano. Kaya nagpapasalamat ako sa Newcore kasi wala ng tao. Mahirap yung tao, no, di ba? Mag-memorize ka ng tao. Tanungin mo yung mga pulis dyan, sino yung father of criminology, sir? Di ba? Wala nang silbi. Sino yung father of forensic, sir? Tanungin mo yung mga pulis. Hindi naman magagamit yan. Ang 8, ano to? There is flushing on the face. Yan, namumula na daw. Nagbablush na yung kanyang mukha with exaggerated mood, but a person is able to control his behavior. He shows no sign of mental impairment. Anong type of ano yan? Anong type of inebriation? Yan. Lasing. Anong type ng kalasingan? Ano yan? It is slight inebriation. Yan. Kapag namumula ka pa lang, di ba, ano yung pinakauna napapansin mo sa isang taong lasing? Bagong inom pa lang. Di ba, pink ka na, namumula na yung mukha mo. Di ba? Kapag nagpatuloy pa siyang uminom, ang nangyari, nagiging ano na siya? Argumentative. Yan. Nagiging argumentative or tumataas na yung kanyang confidence. Overconfident. Yan. Nagiging overconfident na. Ang tawag doon, moderate inebriation. Yan. Kapag slight inebriation, namumula pa lang ang muka. Kapag moderate inebriation, argumentative na. For example, nagsasalita na ng English. Di ba? And overconfident. Yan yung moderate inebriation. Kapag drunk, ano to? Kapag drunk, yung behavior niya is uncoordinated. Yan, uncoordinated na yung kanyang behavior. Yan ha. Pero, nakakalakad pa din siya. Yan ha. Nakakalakad pa siya. Kasi dito sa very drunk, walking is impossible. Yan. Walking is impossible. Yung pag nagano ka, lasing na lasing ka na, tapos pag tayo mo, tumba. Yan, ang tawag doon, very drunk. Pero kapag drunk, nakakatayo ka pa. Nakakalakad. Pero, uncoordinated na. Yan. Ano naman, pag yung very drunk, nagpatuloy pa rin uminom. Nawalan ng malay. Ang tawag doon, coma. Yan, coma. Sa very drunk, may malay ka pa. Pero, hindi ka na pwedeng tumayo kasi matutumba ka. Yan ha. Pag ang coma, wala na talaga. Okay? Tulog ka na. Patay na. Coma. Ito, 9. If the number of gunshot wounds of entrance and exit wound found in the body of the victim is even, the presumption is that wala dang bullet ang naiiwan sa kanyang katawan.
Pero kapag odd, yan, for example, yung entrance mode is tatlo. Ito, for example, front. Ito naman, back. Yan. Yung ating tao. Sensya na, pangit yung drawing Tao yan Yan. For example, sa front, yung entrance mode is tatlo. Yan. While yung back, yung exit mode is tatlo. Ano ibig sabihin yan? Walang bullet ang naiiwan sa kanyang katawan. Yan Yan yung purpose ng ating odd and even rule. Paano kapag ganito? Nangyari is, isa lang yung exit mode. Yan, exit. Ito, entrance. Ano ibig sabihin yan? Yung entrance mode, tatlo. While yung exit mode, isa lang. Meaning, merong dalawang bullet ang naiiwan sa kanyang katawan. Yan. Yan yung odd and even rule. Yan, letter B. Letter B. Yan Odd and even rule. 10. When there are two bullet holes in the window, one from each side, the problem of which one has first become important to determine whose the aggressor is. Yan. Paano natin malalaman kung nasaan doon yung pinakaunang butas sa glass? Asan dyan? The sequence of impacts can be determined since crack propagation is stopped by earlier cracks. Yan Stopped by earlier cracks. Yan. Ganito lang yan Example, ito yung ating pinakaunang crack. Yan. First bullet hole. Yan. Ang second bullet hole naman, anong nangyari? Pag crack niya dito, stop. Pag crack niya dito, stop. Yan. Ibig sabihin lang yan, ang pinakaunang bullet hole dyan is yung ito. Kasi nga, pinahinto niya yung crack ng second bullet hole. Yan. Pinahinto ng earlier crack. Yan lang, tatandaan natin. Stop by earlier cracks. Meron tayong illustration dyan mamaya Kaso sa nyo, blurred, di ba? Blurred. Blurred ba dyan, sir? Blurred? Merong area na klaro. 11, ano to? When there is heavy flaking on chipping of the left side of the glass, saan daw nanggagaling yung yung angle ng bullet? Saan? Right. Tama, sir. The shooter's position angle from the right. Kapag daw yung heavy chipping, tandaan na, kapag yung chipping is nandun sa left side, meaning yung shooter natin nasa right. For example, nandito yung shooter. Pag tama ng bala, sideways may angle. So mas na-chip or nasira yung portion dito sa left side. Yan. Pag doon nanggaling yung shooter. Paano naman kapag doon nanggaling ang shooter? Sa left side nanggaling ang shooter. Yung chipping is sa right side. Yan. Tandaan lang natin, opposite lagi. Opposite. Kapag sa right side yung aggressor, yung chipping nasa left. Kapag nasa left side yung aggressor, yung chipping nasa right. Yan. Right, left, left, right. Yan lang. Dito letter A. Letter A yan. Yung shooter natin nasa right side. Basta opposite side. Paano kapag 90 degrees? Paano kapag 90 degrees yung shooter? Straight. Meaning, circle or oval. Yan. Circle or oval yung ating bullet hole. Bilog. 12. One in which there is prompt and marked disturbance of function or death within a shorter time. Biglang namatay daw. Pag inom niya ng poison, ang nangyari, patay agad. Wala nang mga mga signs. Ang nangyari, pag inom niya, patay agad. Ang tawag doon, acute poisoning. Pag uminom ka ng poison na yan, magiging cute ka. Ang chronic, anong tawag doon?
Merong, tawag dito, hindi siya short, tawag dito, hindi siya short time. Tawag dito, anong term tawag doon? Ay na lang, kalimutan ko yung term eh. Pag sinabing chronic poisoning hindi siya agad-agad namatay. Yan. Ha? Mayroong time duration pa bago siya namatay. Ano yung example niyan? For example, nag-iinom ka every day. Iinom ka every day. May point talaga sa buhay mo na mamamatay ka talaga pag ipapatuloy mo 'yan. Yan, ang tawag doon, chronic poisoning. Yan, chronic poisoning. Hindi ka agad-agad mamamatay. Yan chronic poisoning. Tawag doon, nakalimutan ko yung term eh. Ito kasi short period. Long period pala. Long period. Yan chronic poisoning, long period. Okay? The best example talaga ng chronic poisoning is yung palagi kang nagiinom ng alak. Ano pa? Drugs. Yan, drugs. Shabu. Di ba? For example, araw-araw ka nagtitake ng shabu. Okay? Sa unang take mo pa lang, hindi ka pa mamamatay, di ba? Pag katagalan ng panahon, for example, 3 months na nagtitake ka ng shabu araw-araw, may point talaga na mamamatay ka talaga. Yan, tawag doon, chronic poisoning. Ano pa yung isa? Sub-acute. Yan. Ano yung sub-acute? Hindi katulad ng acute poisoning, patay bigla. Wala na mga signs. Dito sa sub-acute, merong mga signs. Yan. Ano yung mga signs? Nagsusuka ka. Yan. Nagsusuka, nagkakasakit. Yan yung sub-acute. Okay? Short period din to. Short period. Okay, ang pinagkaiba lang, meron siyang mga signs. Meron siyang mga signs. Okay? Dito, 13. The amount of drug that produces untoward effect or symptoms of poisoning. Mga negative effects na. Ano yan? It is minimal dose ba? Pag sinabi natin minimal dose, pinakamaliit na dose na kung saan nakakabigay ng therapeutic. Therapeutic effect sa isang tao. Yan. Ang tawag dyan, minimal dose. Pinakakonting dose. Okay? Pag lethal dose, ito yung dosage na kung saan nakakaproduce ng death. Yan. Nakakamatay. Lethal dose. Ang abusive dose, ano lang yan? For the purpose of, tawag dito, addiction. Yan. For the purpose of addiction, abusive dose. Yan. Ang toxic dose naman, ito yon. Yan meron ka ng mga signs ng poisoning. Nagsusuka ka na. Yan. Ano nangyari na sumasakit yung ulo mo. Yan. May nangyari dyan kasama ko dati sa boarding house. Nangyari, tinagnat siya. Uminom siya ng paracetamol, uminom siya ng Bioflow. At ano pa yung, paracetamol, Bioflow, Bejesic, inunom niya. Nangyari, na-overdose. Ano tawag dito? Sumakit yung ulo niya, tapos nagsusuka siya. Ang tawag doon, toxic dose. Yan Meron na mga symptoms of poisoning. Yan Next. So 14. Substances or agent that produces vomiting. Ito yung mga process para matanggal yung poison sa katawan ng tao. Anong tawag dyan? Emetics. Yan Emetics. Yan. Di ba? For example, nakalunok ka ng poison. Ang gagawin ng doktor, papainumin ka ng emetics. Pag inom mo ng emetics, susuka ka. Yan. Pag suka mo, natatanggal na yung poison sa loob ng katawan mo. Pero dapat, yung poison, hindi pa na-absorb ng katawan. Kasi pag nag-absorb na ng katawan, hindi na successful, hindi na pwede yung emetics. Dapat, antidote na yung kinakailangan mo. Antidote. Yan. Kailangan hindi pa muna na-absorb ng katawan. Kasi pag na-absorb na ng katawan, wala na. Yan. Ano yung diuretics? Urine. Di ba? Urine. Ihi. Ang example dyan, papainumin ka ng maraming tubig para ihi ka ng ihi. Yan. Ang sudorifics naman, ano to? Letter S. Sweat. Okay, papainumin ka ng gamot, tapos nagpuproduce na ng pawis. Pag pawis mo, matatanggal na yung poison. Yan. Ang antidote naman, tandaan natin, it will neutralize. It will neutralize the poison.
Ha? 15. The intermediate and thickest layer of the hair and is composed of elongated spindle-shaped fibrils. They contain pigment granules. Ano yan? Thickest, intermediate. It is the cortex. Yan na, cortex yan. Yung pinaka-thickest. Okay, pag hindi sila gumamit ng thickest layer, pwede rin intermediate. Yan, intermediate. Ano itong melanin? Anong purpose ng melanin? Yung pagbigay ng kulay ng ating buhok. Yan, melanin. Hindi lang siya buhok pati sa balat. Yan, melanin din yan. Ano tong core? Medulla. Yan, medulla. Ang cuticle naman, outermost. Yan, outermost. Ang core, innermost. Yan ha. Yung buhok ng tao, meron bang medulla? Meron. Pero, maliit lang. Okay, minsan wala, minsan meron. Yan. Ano talaga yung mga species na merong medulla? Yung mga hayop. Mga hayop. Ito. What part of the hair can DNA be found? Saan yan? Sa root. Yan ha, sa root. Itong tip. Okay, itong tip kasi, halos lahat ng tao walang tip. Bakit? Kasi nagpapagupit. Nagpapagupit. Pag sinabi nating root, embedded embedded. Under the skin. Yan. Part ng ating buhok na kung saan embedded or nasa ilalim ng ating balat. Yan. While yung shaft, ano tong shaft? Ito yung pinaka-obvious. Itong nasa labas ng ating skin. Yan yung shaft. Ano yung mga different parts ng ating shaft? Cuticle, cortex, at saka medulla. Yan. Ito, lumabas sa August 2023. In rape case daw where the victim forcefully pulls some hair from the suspect. What is the characteristics of the hair roots being removed from the scalp? Diba, habang nire-rape daw siya, ang ginawa niya, binunot niya yung buhok ng kanyang rapist. Tapos natanggal ang buhok. Ano na yung characteristics ng roots? Anong characteristics ng roots? Dry? Dry? Sino nagsabing dry? Sino nagsabing living roots? Ito, tanda na, kapag gumamit ng force, kapag gumamit ng force, yung isang tao para tanggalin yung kanyang buhok or buhok ng ibang tao, living roots ang meron. Yan, living roots. Yan, pero kapag hindi siya gumamit ng force, ang halimbawa lang dyan is yung habang nagsusuklay ka, di ba? Katanggal ang bigla ang buhok, di ba? Ang tawag doon, dry roots, dead roots, or irregular roots. Yan. Kapag gumamit ka lang ng force, isa lang yan. Merong living roots. Isa lang. Kapag gumamit ka ng force, isa lang. Living roots. Pero kapag hindi mo ginamitan ng force, it's either dry, dead, or irregular roots. Diba? Kaya nga, diba, kapag gaganyanin mo lang yung buhok mo, tapos natanggal yung buhok, meaning yung buhok na yan, patay. Yan. Patay yung buhok na yan. Pero pag gumamit ka ng force, tapos natanggal na buhok nun is may living roots. Yan living roots. Lumabas yan, August 2023. 18. The fluid portion of the blood where the cells are suspended. Ano yan? Plasma or serum? Ito lang. Medyo nakakalito kasi itong serum at saka plasma Kasi yung serum at saka plasma, same sila anong kulay? Yellow. Same sila yellow. Ang serum, lumalabas lang yung serum kapag nag-blood clot. Yan. Nag-blood clot. Okay? Ang plasma, lumalabas yan kapag yung mga cells pumunta sa baba. Yan. Alam niyo yung kapag nagtimpla kayo ng juice, ang nangyari kapag hindi mo, hindi mo siya i-mix ng matagal na oras, yung mga granules, yung mga ingredients ng juice, pupunta sa baba. Kasi ang naiiwan sa taas is yung tubig. Yan. Yan yung plasma. Yan. Meaning, yung plasma, isa yung fluid, fluid portion ng ating blood, where the cells are suspended. Yan. Pag sinabing suspended, yung mga cells
pumunta sa baba. Yan. Plasma. Na? Pag sinabi kasi nating cells, ito yung ating mga solid. Yan. Solid natin sa dugo. Ano yung mga solid sa dugo natin? Yung red blood cells, white blood cells, at saka yung platelets. Yan. While yung plasma, liquid yan. Liquid. Liquid yan. Yan alam niyo na yung difference ng serum at saka ng plasma. Para tayong mga medtech. Ito. This preliminary blood test will result to blue color. Di ba sa ating examination sa chemistry, meron tayong preliminary, confirmatory, precipitin, at saka DNA. Isa daw ang preliminary test for blood. Ang result ay blue. Ang precipitin, hindi yan preliminary. Biological, yan? Biological test. Para malaman kung yung dugo ba na yan is galing sa tao. Yan. Itong dalawa, confirmatory. Yan. Confirmatory yan. Ang Takayama, anong kulay? Salmon. Tinatandaan ko lang dito sa Takayama is Takayama. Di ba? Pag Takayama, Japan. Sabi ko, anong paborito pagkain ng mga Japanese? Salmon. Yan. Salmon color. Yan. Salmon color yung Takayama. Yan. Kapag naman Tetchman, dark brown. Yan. Dark brown. Ang Takayama is salmon color to brown. Yan. To dark brown. Ang Tetchman is rhombic. Yan Rhombic. Rhombic, dark brown. Yan Rhombic, dark brown. Ang Guiacum test, ang tamang sagot dito. Guiacum test. Yan Kasi blue color. Dalawa silang blue color. Ano yung isa? Yung benzidine. Yan. Benzidine test. Ang benzidine test lang is deep blue color. Yan. Deep blue color. Meaning, mas mas blue compared sa Guiacum. Yan. Yan lang Ito yung mga paborito dati kana Sir Abilia. Time nila Sir Abilia. Ito yung paborito sa chemistry. Yan, mga examination. 20 naman. This examination depends on the principle that blood pigments have the power to absorb light of certain wavelength and produce certain characteristics absorption. Ang ginagawa kasi dito sa examination na to is, ito yung dugo. Dugo to. Then, papadaluyan ng ilaw. Yan. Papadaluyan ng ilaw. Tatamaan yung mga hemoglobin. Yan. Ang tawag dyan is spectroscopic examination. Yan. Spectroscopic examination. Yan Ang biologic kasi at saka precipitin, same lang yan. Yan. Ang microchemical naman, wala yan. Okay, iba yan. Ito, si Mr. Balmon daw at saka yung partner niya, nahihirapan mag-produce ng anak. Kasi nga si Balmon, kunti lang daw yung kanyang sperm count. Ang tawag doon? Oligospermia. Konti lang daw yung kanyang sperm count. Ang aspermia, ano yan? Walang sperm. Ay, walang semen. Yan. Wala talagang lumalabas. Ang aspermia, walang lumalabas. Hindi ka nilalabasan. Ang isa, yung azoospermia. Yan. Azoospermia. Yan. Nilalabasan ka, pero walang sperm. Ay, walang semen. Ay, sperm. Yan Pag sinabi kasi nating semen, yun yung ano ba, parang condense. Yan. Yung tamod ba? Yan. Kapag naman sperm, yan yung mga lumalangoy. Yan, sperm, lumalangoy. Sa azoospermia, nilalabasan siya ng semen. Pero walang sperm, walang lumalangoy. Sa aspermia, hindi siya nilalabasan. Wala talaga. Yan, wala talaga. Aspermia. Yan No semen. No semen. Dito, meron siyang semen. Meron siyang semen. Pero ang sperm, wala. Wala siyang sperm. Magkaiba yung semen at saka sperm. Yung mga lumalangoy ba? Yung mga nagre-racing, papunta sa Sa itlog. Yan. Ito,
Si SPO10 Pokimo is a forensic expert. He's conducting examination. This will make him confident that in case of doubtful result, marami pa siyang tao dito, marami pa siyang sample. Yan. Pwede siyang mag-conduct na napakadaming examination kasi nga marami siyang sample. Anong tawag doon? Sufficiency of samples. Yan, sufficiency of samples. Na? Meaning marami siyang evidence na pwedeng kandakan ng examination. Hindi siya nauubusan ng samples. Yan ha, sufficiency of samples. Ang maintenance of individuality, kailangan different evidence, iba't iba ang lagayan. Yan. For example, dugo at saka semen. Dapat hindi mo sila i-mix. Tawag doon, maintenance of individuality. Yan ha. Labeling and sealing. Alam natin yan, paglagay ng mga labels sa mga evidence. To avoid confusion. Yan, to avoid confusion. Ito naman, lumabas August 2023. Kapag daw yung mama mo at saka papa is parehas blood type A. Ano daw yung blood type mo? OA? OA? Wala ito. Letter C. Yan. For example, same sila A. Yung mama mo A at saka yung papa mo A. Tapos bigla kang naging B. Kabahan ka na. Baka yung kapitbahay. Di ba? Yung papa mo is yung kapitbahay mo. Yan. Dito naman. Itong number 23, i-search nyo lang sa Google yung mga possible na children na mga different types of blood type. Marami kasi yun Marami. Yan. Dito naman, in blood grouping, if anti-serum A and anti-serum B has a reaction or clump with sample blood, the blood group is, nag-react daw siya sa A at saka B. It is AB. Yan. AB yan. AB. Paano kapag hindi siya nag-react? Paano kapag hindi siya nag-react? Wala talaga. Hindi siya nag-react sa A, hindi siya nag-react sa B. O. Yan. O. Paano kapag nag-react lang siya sa A? A lang siya. Yan. Kapag sa B lang, B lang. Okay? Yan lang. Titingnan mo lang kung saan siya nag-react. Then yun yung blood type niya. Okay? Dito. Blood is red. Bakit daw pula yung ating dugo? Dahil sa hemoglobin. Hemoglobin. Sa buhok naman, melanin. Hair. Hair and skin color. Yan. Dito. What kind of solution is used in the restoration of serial numbers? Itching solution. Ano yung ginagawa dito na examination? Macro itching. Macro macro, hindi micro. Macro itching. Macro itching. Ang lumabas nung February, ano daw yung report na gagawin kapag macro itching yung ginawa mo examination? Ang report lang, macro itching report. Di ba? Macro itching report lang. Yan lang. Lalagyan mo lang ng report sa dulo. Di ba? Dito muna. Examine, mamaya na lang, may question pala doon. Ito na lang. 27. Considering mode of administration, poison acts more rapidly. Saan? Skin? Mali na yan. Injection. Anong klase na injection? Siba? Ang pinakamabilis talaga is yung injection through intravenous. Yan, sa ugat ba? Yan, sa ugat. Kasi dadaloy agad siya sa dugo. Pero, dito sa choices natin, wala namang walang intravenous. So, the best answer will be, saan yung mas mabilis sa kanilang apat? Mas mabilis si letter A. Yan. Mas mabilis si letter A compared sa muscle at saka compared sa skin. Okay, mas mabilis siya. Kasi ang nangyayari, paghigop mo ng for example, paghigop mo ng marijuana, saan pupunta? Sa lungs. Sino yung magdadala ng oxygen sa mga blood? Yung red blood cells, di ba? Pupunta agad siya sa red blood cells. Yan. So mas mabilis ang inhaled in gaseous state compared sa intramuscularly at saka sa subcutaneously.
Pero kapag may nakalagay dito, okay, pag may nakalagay dyan na intravascular, yan, intravenous pala, intravenous yung sasagot natin. Pero wala man. Ang pinaka-the best dito is letter A. Yan, mas mabilis ang letter A. Okay? Hindi lahat ng injection mas mabilis sa inhalation. Yan. Kasi dito sa muscle, dadaan pa siya sa muscle. Then papasok siya sa ugat, di ba? Compared sa atin, mas mabilis, punta agad sa ating sa lungs. Tapos, papasok siya sa dugo. Yan. Okay? Ano pa? 28. A person who fired a gun would be possibly identified when DPA solution is used and the visible result is blue specks with tailing. Yan. Tama din yung blue specks. Pero, mas tama ang letter A. Yan. May tailing. Ano yung tailing? Ano yung tailing? Habang lumalayo daw sa ating sa kamay is lumiliit yung mga specks. Yan, lumiliit pa. For example, dito malaki pa. Ito yung ginamit kong pambaril. Dito, malaki pa dito, malaki. Habang lumalayo dito na portion, lumiliit. Yan. For example, dito, lumiliit na siya. Lumiliit. Yan yung tailing. Yan ha. Ano pa? 29. Gunshot residue. Gunshot residue examination are performed to help the investigators in determining the following except. Ano hanapin natin? Positive, negative? Negative. Yan. Okay, sa examination ba ng ating GSR, malalaman ba natin yung tawag dito? Malalaman ba natin kung nagpaputok ba yung tao? Yes. Tama. Whether a firearm was discharged or not? Yes. Tama din yan. Yung range, yung distance, malalaman ba? Yes. Yung ating tattooing, smudging, singeing. Ang letter D ang mali. Yan. Hindi natin malalaman yung edad at saka yung galing niya sa paggamit ng baril. Di ba? Dito. Under this process, if human red cells is mixed with its own serum, the serum is similar group, will remain even. Kapag daw, for example, yung blood type mo is A, tapos bibigyan ka ng blood type na A, walang mangyayari sa dugo mo. Okay? Hindi siya magka-clump. Pero kapag yung blood type mo is A, tapos bibigyan ka ng blood type na B, ano mangyayari sa blood mo? Magka-clump. Yan, magkakaroon ng agglutination. Yan, agglutination. Yan, titigas yung dugo mo. So, bawal kang makatanggap ng different blood type. Yan ha. So, napaka-importante. For example, kung A ka, ilagay mo sa mga ID. Yan, ilagay mo sa ID. Kasi, for example, wag naman sana, for example, na-aksidente ka, tapos tinignan yung ID. Example, yung blood type mo is B. Kasi nakalagay sa ID is A. Tapos ang ginawa ng doktor, nilagyan ka ng B. Di ba? Patay ka. Yan, mamamatay ka kasi titigas yung dugo mo. Yan. Yan yung agglutination. Yan, agglutination. Ito. Meron tayong different. Okay? A type. Yan na, blood type. A, B, C, C. A, B. At saka O. Yan. Meron tayong, ano yun? Antigen. Yan. Antigen. Meron tayong antibody. Yan. Antibody. Yan lang. Pagtatanungin kayo, ano yung antigen ng blood type na A? Ha? A. Tandaan natin, ang antigen, kung blood type A ka, yun din yung antigen mo. Yan ha? Sa antibody, yung kabaliktaran. Sa antigen A, sa B naman, B din. Kapag sa AB, meron ba? Meron? Meron? Antigen. Meron? May bawal ba sa kanila? Meron. Tama. A or B. Sa O, meron? Wala. Wala. Yan ha? None. Wala silang antigen. Kasi hindi sila A, hindi siya B. Yan. Ang antibody naman, kapag A, B. Kapag B, A. Kapag AB, meron wala? Wala. Yan. Kapag O, meron. A or B. Pag sinabi lang nating antibody, for example, bawal sa kanya. Yan. Bawal na dugo sa kanya. For example, yung A, bawal sa ng dugo na B.
Yung B naman, bawal sa ng dugo na A. And ang AB naman, walang bawal. Kasi nga, ano siya? Tawag dito? Universal receiver. Ang O naman, bawal sa kanya ang dalawa. And ang pwede nilang tanggapin is O lang. And kasi yung ating O is siya yung universal donor. Yan. Ganito, A, B, AB, tapos O. Yan. Si A, kanino lang siya pwede magbigay? Kay A. At saka AB. Yan. Na? Si B naman, kanino lang siya pwede magbigay? Kay B at saka AB. Yan. Diba? Sino yung may mga AB dito? Sana all. Diba? Walang problema. Kahit anong dugo lang. AB naman, kanino lang siya pwede magbigay? Kay AB lang. Kasi pag magbigay siya kay A, may B man siya. Diba? Meron siyang antigen na B, mamamatay si A. Diba? Sa AB lang siya pwede magbigay. Yan. Si O naman, kanino? Sa lahat. Pwede siya kay O, pwede kay AB, pwede kay B, pwede kang A. Yan. So meaning, si AB, madamot. Yan. Madamot si AB. Ano lang siya, tawag dito? Receiver siya. Universal receiver. Yan. Si O naman, hindi siya madamot. Selfless. Universal donor. Yan. Di ba? Para tayong mga nurse. Shit. Akala ko ano lang. Akala ko baril-baril lang, di ba? Scream. Tangina. Yan yung ano natin. Yan yung rules. So dito. 31. Primary fracture resembles the spokes of a wheel radiating outward from the point of impact. Primary fracture siya. Yan, saan dito yung primary fracture? Tas para daw siyang spokes ng tawag dito, gulong. Radial. Yan, radial. Tinatawag siyang primary fracture kasi nga, yung radial, yung pinakaunang fracture na lalabas. Yan. Ay yung pinakauna. Bakit? Kasi nga, nagbe-bend yung ating yung ating glass. Di ba, nagbe-bend. Yan. Concentric naman, ano siya? Secondary. Yan siya yung pangalawang fracture na lalabas. Okay? Yan lang. So dito, ano yung conical? Example. Ito yung ating glass. Yan. Okay? Nahulog yung Nahulog. Anong tawag dito? Cone. Anong tawag sa butas na to? Crater. Yan. Crater. Kapag butas, crater. Kapag yung tanggal, cone. Yan na, cone. Na, for example, dumaan yung bullet. Yan, dumaan ang bullet. Okay? Nagkakaroon lang ng crater at saka cone kapag high velocity. Yan, high velocity. Mabilis ba? Mabilis. Yan na. So dito, this type of test is very delicate and never fails to detect blood. Ano yung pinaka-the best na examination of blood? Preliminary examination of blood? Benzidine. Yan. Benzidine. Yan na. Dilution niya is 1:300,000. Yan. 1:300,000. Dito. What blood type is considered as universal donor? O. Na O. Ako kasi A ako A. A plus. American plus. Nag-donate kayo ng dugo. Nag-donate kayo ng dugo. Wala. Try yung donate kasi importante din yan eh. Pag ikaw yung nangangailangan ng dugo, mas mabilis. Kasi donate, donor. Yan. Sige, kaya mo na kayo. Balik tayo, Juan. Kaya mo na. Kaya mo na, kaya.
Apa? Saya